Excited na lumabas ng opisina si Alia para sorpresahin ang kanyang asawa na si Henry dahil ngayon ang kanilang ika-6 na anibersaryo ng kanilang kasal. Gusto niya rin kasi na bumawi sa asawa dahil palagi na lang kasi siyang naka-overtime sa trabaho. Kaya hindi na sila masyadong nagkakabonding ng asawa niyang si Henry dahil naging busy na rin kasi ito at minsan ay sa isang linggo na lamang kung nakakauwi kapag galing ng out-of-town meeting kasama ang bago nitong sekretarya na si Audrey. Marahan na pinihit ni Alia ang pinto papasok sa loob ng kanilang bahay at iginayak ang paningin sa simpleng decoration na nilagay niya nang makaalis si Henry kaninang umaga. Nilagay niya rin ang nabili niyang cake sa may lamesa at ang nabili niyang red wine na paborito ni Henry. Narinig ni Alia ang pagbukas ng pinto kaya agad siyang napangiti nang makita si Henry na masayang nakangiti rin habang nakatingin sa kanya. Hinubad rin muna nito ang suot niyang necktie at niluwagan ang kwelyo ng kanyang polo pagkatapos ay nilapitan nito at hinalikan ng mapupulang labi ni Alia at naamoy naman ni Alia na bago ang perfume na kanyang asawa at hindi yon ang perfume na binigay niya. Kaya hindi niya maiwasan na hindi tanungin si Henry. Henry, bakit nagbago ka ng pabango? Ayaw mo na ba dun sa perfume na binigay ko sa'yo? Di ba favorite mo yon? Tanong ni Alia kay Henry. Sandali namang natahimik si Henry habang nag-iisip ng kung anong pwede niyang maging rason sa asawa para hindi ito magduda. Dahil ayaw niyang malaman ni Alia na galing siya sa bahay ng kanyang sekretarya na si Audrey at hindi niya alam na habang natutulog pala siya kanina ay nilagyan pala nito ng pabango ang isa pa niyang polo na naiwan niya noon sa bahay ng kanyang sekretarya. At hindi rin yan ang suot mo kanina, seryosong sabi ni Alia habang pinipigilan ng sarili na huwag ipahalata ang galit na nararamdaman niya. Basang-basa kasi ako ng pawis kanina kaya nagbihis ako ng ibang polo ko at naiwan ko yun sa office. Don't worry, kukunin ko na lang yun bukas para malabhan mo, sabi ni Henry sa kanya. Pagkatapos ay may kinuha ito sa kanyang bulsa na isang kwintas na hugis puso. Happy 6 years wedding anniversary, Alia. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko at hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Mababaliw ako kapag nagkataon. Happy 6 years wedding anniversary din, Henry. Mahal na mahal din kita. Basta ba wag ka lang gumawa ng mga bagay na masasaktan ako. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwanan. Masayang wika naman ni Alia sa asawa niyang si Henry at dahil doon ay tila unti-unting nawala ang kanyang galit at pagdududa sa asawa. Biglang nagring ang cellphone ni Henry, kaya suminyas siya kay Alia na sasagutin niya muna ang tawag ni Audrey. Tumango naman si Alia sa kanya habang kumakain ito ng cake. Bakit ang tagal mong sumagot, hindi mo ba ako na-miss? Kasi ako miss na kita agad kahit kanina lang tayo magkasama. Alam mo naman na madali kitang ma-miss, di ba? Malumanay na boses ni Audrey na may halong pangaakit. I'm sorry, Audrey. Kasama ko kasi ngayon si Alia and we're celebrating our wedding anniversary. Kaya hindi muna kita mapupuntahan ngayon dyan dahil baka magduda na siya kapag umalis ako. Basta hihintayin kita dito sa bahay and don't make me wait. Dahil nagiging wild ako kapag pinaghihintay ng matagal. And I can give you all my time. Hindi katulad niyang asawa mo na puro trabaho na lang ang nasa isip. Napapabayaan na nga niya ang mga pangangailan mo bilang lalaki. Inis na sambit ni Audrey at napangiti naman si Henry dahil sa malambing na boses ni Audrey kaya hindi niya tuloy maiwasan ang hindi manabik na mapuntahan ito ulit. Okay, sige. Susubukan ko na makapunta dyan. Na-miss din kasi kita agad. Malambing na sabi ni Henry kay Audrey bago nito patayin ang cellphone. Alia, aalis muna ako sandali, may kukunin lang ako sa office. Importante kasi, yun, I love you. Don't worry, susubukan ko naman na makabalik agad. Sabi ni Henry, pagkatapos ay humalik muna ito sa pisngi ni Alia at pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas ng bahay nila. Don't tell me na mas importante pa yon kaysa anniversary namin. O baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan ngayon, Henry? Wag naman sana dumating ang oras na malaman ko na niloloko mo lang pala ako. Dahil hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa inyo. Naisambit na lamang ni Alia sa kanyang isipan. Dumaan nga ang mga araw at buwan na malaki na ang pagbabago ni Henry at hindi na rin ito masyadong umuuwi ng kanilang bahay. At ang palagi na lang na rason nito ay may out-of-town meeting siya kasama ang kanyang sekretarya.
Pero lingid pala sa kaalaman ni Alia ay matagal na pala siyang niluluko ni Henry at ng sekretarya nito na si Audrey. Alia, bakit parang ang lalim naman yata ng iniisip mo ngayon? Tanong ng best friend niya na si Kara. Kara, ang dami kasing gumugulo sa isipan ko at hindi ko alam kung tama ba na pagdudahan ko ang asawa kong si Henry. Para kasing may iba na siya at ramdam ko yon. Seryosong sabi ni Alia sa kaibigan niyang si Kara. Day off nila ngayon kaya napag-isipan nilang uminom sa resto bar na naging tambayan na nila. Kung gusto mong malaman ang sagot dyan sa nararamdaman mo, sundan natin si Henry at ang sekretarya niyang si Audrey. Sambit ni Kara at muling nagsalin ng alak sa baso nilang dalawa. Agad naman na nilagok ni Alia ang alak sa baso niya at sinang-ayunan ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Kara. Anong gagawin mo kapag totoo nga na niloloko ka ni Henry? Makikipaghiwalay ka ba sa kanya? Or baka naman magiging dakilang martyr ka na lang habang buhay niyan dahil hindi mo siya kayang iwan? Kakayanin ko, Kara, kahit masakit na makitang may iba na siya. Ramdam ni Kara ang lungkot ng kanyang kaibigan na si Alia at nasasaktan din siya para sa kanyang kaibigan na walang ibang ginawa kundi ang mahalin lamang si Henry ng buong puso. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Kara sa resto bar, ay umuwi na si Alia sa kanilang bahay. Napansin naman niyang nakabukas ang ilaw ng kanilang bahay pati na sa kwarto nila ni Henry at doon nga ay nakita niya si Henry na nakadekwatro ng upo sa kanilang malaking sofa. Habang seryoso itong nakatingin sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Bungad na tanong ni Henry kay Alia. Day off ko ngayon at hindi rin ako makatanggi nang yayain ako ni Kara na uminom sa resto bar na palagi naming pinupuntahan noon. Sagot naman ni Alia kay Henry. Lumapit si Henry kay Alia habang seryosong nakatingin sa mga mata ng asawa na para bang kinikilatis nito kung nagsasabi ba si Alia ng totoo o nagsisinungaling lamang sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Di ba dapat alam ko kapag umalis ka? Tinatawagan kita, Henry, pero you always turned off your phone. Ni hindi ko nga alam kung gusto mo pa ba akong kausapin eh. At hindi ka na rin umuuwi ng bahay. At ang palagi mo na lang sinasabi sa akin ay may out-of-town meeting ka na halos inaabot na ng 1 buwan at minsan pa nga 3 buwan bago matapos iyang out-of-town meetings nyo. Because that's my job, Alia, and I'm doing this for our future. Sambit ni Henry sa kanya. Pero tila ba hindi yun naririnig ni Alia? Bagkus ay mabilis nitong iniwan si Henry habang nakaupo lamang sa kanilang sofa. Mabilis namang tumayo si Henry para sundan si Alia sa kwarto nila. At doon nga ay nakita rin ni Alia ang malita ni Henry na nakaredy na. Kaya hindi niya maiwasan na hindi niya tanungin ito. Don't tell me that may out-of-town meeting na naman kayong dalawa ng sekretarya mo? Tanong ni Alia sa mataas na boses. Yeah, kaya hinintay muna kita na dumating para ipaalam ito sa'yo dahil baka hanapin mo ako. Ani Henry sa kanya saka inaayos ang pagkahawak sa malita nito. Mabuti pa ang secretary mo dahil palagi kanyang nakakasama. Samantalang ako palagi na lang naghihintay kung kailan ka makakabalik galing ng out-of-town meetings mo. Walang ganang sabi ni Alia kay Henry. You're drunk kaya matulog ka na dahil aalis na ako. Sabay halik ni Henry sa noo ni Alia. Mabilis namang kinuha ni Alia ang singsing sa drawer niya at isinuot yun kay Henry. Gift ko sa'yo. Ingatan mo yan. I love you. I love you too, wife. Lingid naman sa kaalaman ni Henry na may tracking device at camera ang singsing na binigay sa kanya ni Alia at nakikita nito ang lahat ng mga kalaswaan na ginagawa nilang dalawa ng kanyang sekretarya na si Audrey. At labis naman na nasasaktan si Alia sa tuwing nakikita niya ang mga ginagawa ng kanyang asawa at ng sekretarya nito. Hanggang sa hindi na nga makayanan ni Alia, kaya sinugod niya na ang asawa niyang si Henry sa nabili nito na bagong kondo para kay Audrey. Habang masayang nag-uusap sina Henry at Audrey ay isang malakas na katok mula sa labas kanilang pinto ang kanilang narinig. Sabay naman na napakunot ng noo silang dalawa. Ako nang magbubukas, sabi ni Audrey. Pilyong namang ngumiti si Henry sa kanya. Ako na ang magbubukas, hintayin mo na lang ako sa kwarto para sa pangatlong round. Pagbukas ni Henry ng pinto ay bigla siyang nataranta nang makita niya ang asawa niyang si Alia habang seryosong nakatayo at nakatingin lamang sa kanya. Alia? Utal-utal na, sabi ni Henry sa asawa. Henry, is this what you called out-of-town meeting?
Galit na tanong ni Alia sa kanya sa mahinang boses nito. Alia, let me explain. Let's talk outside. Taas baba namang napatingin si Alia kay Henry at sa magulo nitong buhok na para bang kagagaling lang nito sa bakbakan. Kung sa bagay alam naman ni Alia na kakatapos lang ni Audrey at Henry na gumawa ng kalaswaan dahil nakita niya yun, dahil may tracking device at camera suot na singsing ni Henry. Mukhang pinagod ka yata ng sekretaya mo. Hindi mo man lang ba ako papasokin sa loob? Let me in, Henry. Sakto naman na pagkasabi ni Alia noon ay siya rin namang paglabas ni Audrey na may hawak na pregnancy test sa kaliwang kamay. Henry, I'm pregnant! Masayang sigaw ni Audrey. Halos madurog naman ang puso ni Alia sa narinig niya at tila ba nawala ng lakas ang mga tuhod niya. You're pregnant? Tanong ni Alia kay Audrey. Yes, and your husband is the father of this child. Proud pang sabi ni Audrey sa kanya. At dahil sa inis at galit ni naman ni Alia ay hindi niya na napigilan ang sarili na masampal at sabunutan ng malakas si Audrey. Nasaktan siya at asawa siya, kaya may karapatan siya na gawin yon sa kabit ng kanyang asawa at sa babaeng sumira sa 6 na taong nilang pagsasama ni Henry. Walang hiya ka. I trusted you kasi akala ko mabait ka. Yun pala isang kang linta at talagang nagpabuntis ka pa sa asawa ko. Bitawan mo ako, Alia. Ano ba nasasaktan ako? Sigaw ni Audrey. Pero tila benggi na si Alia at hindi narinig ang sinabi ni Audrey. Habang si Henry naman ay natataranta kung sino ang kakampihan niya sa dalawa. At ikaw naman, di ba ang sabi mo ako ang buhay mo at mahal mo ako at mababaliw ka kapag nawala ako sa'yo? Pero bakit mo ito ginawa sa akin, Henry? Bakit? Sabay malakas na sampal ni Alia sa asawa niyang si Henry. Habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak pa rin sa buhok ni Audrey. Mabilis na lumuhod naman si Henry sa harapan ng kanyang asawa habang umiiyak na humihingi ng tawad. I'm sorry, Alia. Please forgive me. Mabilis namang tinulak ni Alia si Henry pagkatapos ay binatawan na nito ang buhok ni Audrey. I'm breaking up with you and I'm filing a divorce. See you in court, Henry. Masakit man at para bang wala ng lakas para maglakad si Alia ay pinilit niya pa rin na makalabas sa kondo ni Henry. Kaagad na tinawagan ni Alia si Cara. Ang sakit-sakit, Cara, dahil hindi ko akalain na kaya pala akong lokohin at saktan ni Henry. At ginawa niya pa talagang kabit ang secretary niyang si Audrey at hindi pa siya nakontinto at binuntis niya pa ito. Kaya mo yan, Alia. Makakalimutan mo rin si Henry, kaya hintayin mo ako sa bahay niyo dahil papunta na ako dyan. Ani Cara, bago nito binaba ang phone. Bakit ka nabuntis? Di ba we always use protection? Hindi ko alam. Siguro lasing ka kaya nakalimutan mo. Sagot naman ni Audrey kay Henry. Dahil gusto niyang si Henry ang maging ama ng pinagbubuntis niya kahit hindi naman ito tatay ng dinadala niya. Siguro naman ngayong buntis na ako ay makikipag-divorce ka na kay Alia. Tiimbagang naman na napaangat ng tingin si Henry kay Audrey. No, hindi ako makikipag-divorce kay Alia. At kung akin man yang dinadala mo ay magsusuporta ako sa batang yan. Tila nagalit naman si Audrey sa narinig at kaagad na binato ang flower vase at tumama yon sa malaki nilang salamin dahilan para kumalat ang mga bubog nito sa sahig. Then what about me, Henry? Di ba mahal mo ako? You promised me na papakasalan mo ako at iiwan mo si Alia. Yes, but now I realize that I love my wife at hindi ko siya kayang mawala sa akin. Ayaw kong masira ang relasyon namin nang dahil lang sa'yo, Audrey. I'm sorry. No. Kapag umalis ka ngayon, papatayin ko ang babaeng yon and this child. Pagbabanta ni Audrey kay Henry. Yan ang wag na wag mong gagawin, Audrey, dahil nagiging salbahe ako kapag nagagalit ako at baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Pagbabanta naman si Henry sa kanya. At nakaramamdaman naman ng takot si Audrey, ngunit hindi niya lang yun pinahalata kay Henry. I need to go. My wife needs me. Pagkaalis ni Henry ay may tinawagan ni Audrey ang kakilala niya para dukutin at saktan si Alia dahil sa takot niya na baka magkabalikan ang mag-asawa. I send you photos and money. Kill that woman. Mabibigat na bigkas ni Audrey sa telepono. Kailan mo gustong gawin namin ito? Tanong ng lalaki kay Audrey. Mahigpit naman na napahawak si Audrey sa kanyang telepono. Hintayin niyo na lang ang hudyat ko and I want it smooth and clear. Narinig naman ni Audrey ang malakas na halakhak ng lalaki. Copy that, Audrey.
Tumayo si Kara nang marinig nito ang pagbukas ng pinto at sandaling natigilan nang makita nito si Henry. Henry, ikaw pala? Where's my wife? Nakatulog na si Alia habang umiiyak. Malungkot na, sabi ni Kara kay Henry. Unti-unti namang tumulo ang mga luha sa mata ni Henry habang inaalala ang mga masasaya nilang alaala ng kanyang asawa at kung paano niya rin ito nasaktan at napahagulgol na lamang siya sa pag-iyak. Ang tanga-tanga ko, Kara. Sinaktan ko si Alia. Mapapatawad niya pa kaya ako? Mabuti naman at napagtanto mo na kung gaano mo nasaktan ang kaibigan ko. Alam mo ba na 4 na buwan ng buntis si Alia at bawal sa kanya ang ma-stress? Hindi ko alam na magiging tatay pala ako. Hindi mo talaga malalaman lalo na kapag nasa iba na nakatuon ang atensyon mo. Sana mapatawad ka pa niya at maayos niyo pa ito. And make sure na ikaw nga talaga ang ama ng dinadala ni Audrey dahil baka gusto ka lang niyang pikutin. Nalaman ko kasi na may boyfriend pala si Audrey at pinsan ng ka-workmate ko at sa kanya ko nalaman yan. Sige na, aalis na ako. Bantayan mo na lang ang kaibigan ko dahil baka aswangin. Pagbibiro naman ni Kara kay Henry na nagpatawa sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Henry para ipaghanda ng masustansyang pagkain ang asawa niyang si Alia dahil gusto niya itong suyuin. Good morning wife, kumain ka na habang mainit pa itong mga niluto ko. Inikot naman ni Alia ang paningin dahil hindi niya makita si Kara. Where's Kara? Pinauwi mo ba siya? Hindi ko siya pinauwi. Umuwi lang siya nang makita niya akong dumating kagabi. Sabi ni Henry at naupo na malapit kay Alia. Look, if you're doing this for me to forgive you, I'm sorry pero hindi kita mapapatawad. Galit na sabi ni Alia sa nakaupong si Henry. Marahang hinawakan naman ni Henry ang mga kamay ng kanyang asawa. Alia, gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Promise babawi ako sa'yo at sa magiging anak natin. Inis naman na napahawi ni Alia ang mga kamay ni Henry. Babawi ka sa amin ng magiging anak mo? Then what about Audrey, di ba ama ka rin ng dinadala niya? Yan ang aalamin ko, dahil sure ako na hindi ako ang ama ng batang yun. Pagkatapos kumain ay nagmadali ng pumanhik si Alia sa kwarto nila ni Henry para magbihis dahil ngayon kasi ang schedule niya for her prenatal checkup. Saan ka pupunta? Tanong agad ni Henry nang makita niyang nakabihis si Alia. Today is my prenatal checkup, kaya ikaw na muna ang bahala dito sa bahay dahil ayaw mo namang umalis kahit na pinapalayas na kita. Singhal ni Alia kay Henry, pero natawa na lamang si Henry sa naging tura ng kanyang asawa. Unti-unti na rin kasi niyang nakukuha muli ang loob ni Alia sa ilang buwan nilang pagsasama. Iniwasan niya na rin si Audrey at nagpalit na rin siya ng bagong cellphone number niya para wala na silang communication pa. Kinuha ni Alia ang bag niya sa lamesa at isinabit yun sa kanyang balikat at pagkatapos ay kinuha ang susi ng kanyang sasakyan sa kanyang bulsa. Aalis na ako. Wala na ngang nagawa si Henry, kundi ang hayaan na lang si Alia na umalis ng mag-isa para hindi na siya nito awayin. Pero dahil nga matigas ang ulo niya ay kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan para sundan si Alia. Habang nagmamaneho si Alia ay may sasakyan na bigla na lamang humarang sa harapan ng kotse niya. At agad itong lumabas ng sasakyan at saka sa pilitan na pinalabas si Alia sa kanyang sasakyan. Sa takot naman ni Alia na baka saktan siya ng mga lalaki, ay agad niyang sinunod ang mga ito. Huwag niyo akong sasaktan, buntis ako. Oh, hindi ka namin sasaktan basta sumunod ka lang sasabihin namin. Sambit ng lalaki sa kanya. Agad naman na napalingon ang mga lalaki nang biglang sumigaw si Henry. Hoy, saan niyo dadalhin ang asawa ko? Bitawan niyo siya. Henry, umalis ka na. Sigaw ni Alia sa kanya habang umiiyak. Para namang dinurog ang puso ni Henry nang makitang umiiyak si Alia. Hindi ako aalis at kung aalis man ako ay dapat kasama kita. Matigas ka, subukan nga natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sigaw ng lalaki habang hawak nito ang isang baseball bat. At ang mga kasama naman nito ay may mga hawak din ng mga pamalo. Tanging sigaw na lamang ang nagawa ni Alia habang nakikita niyang binugbog na ng mga lalaki si Henry at ang masakit pa doon ay wala man lamang siyang magawa. Dahil wala siyang lakas para iligtas ang asawa. Tama na yan! Sasama na ako sa inyo. Huwag niyo lang siyang saktan. Garalgal na boses ni Alia. Kahit pa man ay nasaktan siya ni Henry at may nagawa itong kasalanan sa kanya, ay mahal niya pa rin naman ito at ama rin ito ng dinadala niya. Narinig mo yon? Sasama na raw siya sa amin, kaya huwag ka nang umasta na malakas ka.
Dahil hindi mo naman kami kaya. Sambit ng lalaki sa kasapilitan na hinawakan ang braso ni Alia. Napatiimbagang naman si Henry nang makita nitong nasasaktan na nila ang asawa niyang si Alia. At nang isasakay na sana si Alia sa loob ng sasakyan ng mga lalaki, ay mabilis itong pinigilan ni Henry, ngunit mabilis na bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki at agad na pinutok yun, kaya mabilis na natumba si Henry dahil sa tama ng baril. "Henry, bakit niyo siya binaril, sasama naman ako sa inyo eh?" Mangiyak-iyak na sambit ni Alia at kaagad na lumapit kay Henry. "Henry, wag kang matutulog. Kaya mo yan, okay? Dadalhin kita sa hospital." Marahan namang hinawakan ni Henry ang pisngi ni Alia sa mapait na napangiti. "I'm sorry, Alia. Sana mapatawad mo pa ako. Promise, hindi na talaga ako gagawa ng kasalanan para masaktan ka." Mahina na sabi ni Henry dahil sa nahihirapan na itong magsalita. Sakto naman na dumating si Kara kasama ang mga pulis at ambulance kaya kaagad na dinakip ang mga lalaki. Si Henry naman ay mabilis na isinugod sa hospital at nabigyan ng agarang lunas. "How is he, Doc?" Tanong Alia sa doktor. "He's okay. Ligtas na siya, mabuti na lang, at hindi malalim ang tama niya sa dibdib kaya hindi ito tumagos sa puso niya." Tila nabunutan naman ng tinik si Alia nang marinig yun at masaya siya dahil ligtas na si Henry sa kapahamakan. "Thank you po, Doc. Walang anuman, Alia. Sige, at maiwan na muna kita dahil may pasyente pa ako." "Sige po, Doc." Ang makalabas si Henry sa hospital ay nagpasya siyang lumipat sila ng bagong bahay ni Alia kaya binenta nila ang dati nilang bahay. Gusto kasi niyang magsimula silang muli ni Alia bilang mag-asawa at para makalimutan ang mga masasamang nangyari sa kanila at para makaiwas na rin sila kay Audrey dahil darating ang araw na makakalaya ito sa kulungan. At yun ang kinakatakutan ni Henry na baka may gawin na naman itong masama sa asawa niyang si Alia kapag sa dating bahay pa rin sila nakatira. "Salamat, Alia, dahil binigyan mo ako ulit ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa kasalanan na nagawa ko sa'yo at matuwid ang pagkakamali ko. Sobrang nagsisisi ako dahil nasaktan kita." Seryosong sabi ni Henry habang nakayakap kay Alia. Bumitaw naman si Alia sa pagkakayakap kay Henry sa kamarahang hinimas nito ang pisngi ng kanyang asawa. "Basta ba wag mo nang uulitin yon, mahal na mahal kita, Henry, at kaya ko namang patawarin ka ng paulit-ulit hanggang sa magtino ka." "I love you, Alia. Mahal na mahal ko kayo ng kambal." "I love you too, Henry. Mahal na mahal ko rin kayo ng mga anak natin." Pagkatapos sabihin yun ni Alia, ay kaagad na sinakop ni Henry ang mga labi niya ng halik. At doon nga'y mas lalong naging masaya ang pagsasama ni Henry at Alia kapiling ang kambal nilang anak. At ni minsan ay hindi na sila nag-away at kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pareho naman silang nagpapakumbaba. Wakas.